Yo, what's up? So, pag-usapan natin yung trade ko sa gold. So, kung beginner ka, don't worry. Sobrang gagawin ko tong beginner friendly. So, ready ka na ba? Let's go! So, ano ba yung gold? Yung gold ay XAU-USD. Bakit XAU-USD? Alam ko yun yung element ng gold di ba? So, ngayon, pag tingnan natin sa daily, okay, daily time frame, sabihin every day, yung candles nagpapalit, ayan. So, pag tumingin tayo sa zoom out na perspective, ayan, sobrang pataas talaga yung gold. Okay? So, kung isi-sell mo man yung gold, sobrang ano lang dapat, short term lang dapat yung mga ganyan lang, very short term lang, no? Pero kung gusto mo talaga kunin yung trend ng gold, ayan, kunin mo yung mga mag-buy ka, ayan, o, di ba? Grabe yung mga profits. Alright? So, anyway, yan, pinakita ko lang yung overall perspective natin sa gold. So, syempre, mas gusto natin na mag-buy. Okay? Kasi kapag fina-follow natin yung trend, mas mataas yung percentage na manal tayo and mas mataas din yung magiging profits natin. Okay? So, for example lang, kasi pag, kunyari, nag-sell tayo dito, ayan. Diba? So, at ganyan yung profits natin. Pero pag nag-buy tayo, buy naman na. Buy. Ayan. So, for example, makuha natin to. Ayan. Sobrang grabe yung potential niya. No? Kaya ano tayo ng buy opportunities. Yung trade ko pala nasa lower time frame. Pag sabing lower time frame, naka-zoom talaga yan, 5 minutes. So kung ito, every candle is 1 day. Ito naman, yung 5 minutes, every candle is 5 minutes. Diyan ako pumasok. Pero ang tinignan ko talaga na charts para makakita ko sa zoom out na perspective is 1 hour. Okay? Kasi napakalayo naman kasi kapag galing akong daily, tapos sa 5 minutes ako papasok. Okay? Parang hindi mo na kailangan tignan yung daily kung sa 5 minutes ka naman papasok. Okay? Pero syempre, depende pa rin yung kung gusto mo. Sobrang sniper, super sniper entry. Pero ako, hindi ako gonna mag-trade. Okay na ako sa 1 hour. Minsan, silip ako sa 4 hours sa daily. Minsan lang naman. Pero sa trade na to, alam ko naman na pataas talaga yung gold. Kaya hindi ko na sinilip yung matataas na time frame. Alright? So, dito tayo ngayon sa, dito ako nag-trade banda. So, alisin muna to. Replay lang natin para mas makita nyo paano yung perspective natin. So, nasa sa 1 hour time frame tayo. So, eto, kung titignan nyo, tingnan natin ulit sa daily. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Nasa, anong tawag natin? All-time high tayo. Yan. Nasa all-time high tayo. So, pataas at pataas talaga siya. So, punta ulit ako sa 1 hour. Pagdating dito sa level na ito, ayan, dyan sa level na yan, ayan, bigla siyang bumaba. Okay? So, at some point, kung nakikita nyo, bumaba talaga yung gold, yan. So, after niya sobrang bumulusok, bababa siyang onte. Ayan. Then, bulusok, baba ng onte. Ayan. So, ganun yung nagiging trend niya. Pero ang pinaka goal na talaga is umangat ng umangat ng umangat, tapos bubuelo lang siya ng bubuelo kung gusto pa niyang mas umangat ng umangat. Alright? So, in this case, kung ganun yung nakikita natin sa gold, ganun yung behavior niya. Ayan. So, for example, nandito na tayo. Dito muna tayo. Para mas makita nyo ulit. Tanggalin ko muna to. Ayan. Ay. Dito. Ayan. Okay. So, pwede naman din na mag-buy tayo dito kasi alam natin na pataas talaga yung gold, di ba? Ayan. Pwede tayo mag-buy dyan. Okay. Tingnan natin kung may candlestick confirmation. Ayan. So, wala. Ayan, okay. Kunyari, pwede tayo mag-buy dyan, somewhere dyan. Diba? Okay din naman, this is not a bad trade kasi yung gold talaga is umaangat. Pero yun, diba, may SL tayo talaga. So, after natin may SL at nakita natin na yung price is bumaba sa support level na to at bumaba rin sa EMA na to. Matagal na niyang nire-respect yung EMA na yan. Ito yung moving average sa 200. Ayan, dyan natin makikita kung uptrend ba. So, kitang-kita na uptrend talaga siya. Kasi nasa baba tong EMA. So, ngayon, first time in a while since, ano ba to? March 3 na nilagpasan niya yung EMA. So, ngayon, April 3 to. Ito, April 4. Ayan. So, kung baba na siya ngayon, hindi na siya pataas. Hindi na siya ganun kapataas. Okay, pataas pa rin naman siya kung titingnan natin. Pero, hindi na siya ganun kapataas kasi nga, nilagpasan na niya tong level na to. Itong tinatawag natin na higher low. Okay, nilagpasan natin. Ito yung lower low. Ito yung higher low. Nilagpasan na niya. So, ngayon, ang ginagawa na niya is gumagawa na siya ng lower low. Mas mababang low. So, ibig sabihin niyan is pababa na siya. Okay?
Hindi naman siya tuloy-tuloy-tuloy na bababa hanggang dito kasi sobrang lakas nga niya talaga except na lang kung may mangyaring kakaiba talaga. Pero at least for this time, pababa siya. Kaya hindi tayo pwede mag-buy na muna. Okay? Sige. Ayan. Pababa ng pababa. Yung iba pwedeng humabol ng sell dyan. Pwede silang gumawa ng ano dito. Ayan, um, ng mga resistance area, pasok dito sa candle na to. Ayan, labas dyan. Yan. So, again, pag magsisell ka, hindi pwedeng sobrang malayo, no? Kasi hindi naman natin alam kung hanggang saan talaga siya. Laging bumibelo lang siya na onte, tapos akit na rin siya. So, for example, ganyan. Siyempre, alam ko yung nangyari sa chart. Kaya panalo siya. And then, ayan. Then, umangat siya. Then, bumaba. Then, ayan, umangat. So, ngayon, coach, paano natin malaman kung uptrend na ulit siya? Number 1, syempre, kung nalagpasan na niya tong EMA. Number 2, kung nalagpasan na niya tong resistance area na ito. Ayan. Baka mag-uptrend na ulit siya. Most likely. So, kung titingnan natin, merong reversal pattern na nangyari dito. Anong reversal pattern yan? Yan ang head and shoulders. So, head and shoulders. Okay? So, yan. Magandang reversal pattern yan. Yung iba dito nag-trade ako. Dito ako nag-trade. Pero syempre, mahirap mag-trade dyan. Lalo na pag gold. Hindi natin alam kung ano mangyari. Pwede pa kasing bumaba talaga dito. Pero kung ganito yung nangyari dyan, sana pwede ko i-trade yan. Ayan. So, kunyari ganyan. Yan, inabot niya talaga to, tapos bumaba siya dito. Ayan, so pwede kong i-trade dyan. Pero kasi medyo nabitin siya, so hindi ko alam kung saan siya pupunta talaga. Pwede kasi itong lower high. Ayan. Yan, ito kasi yung isa pang lower high, di ba? Tapos pwede itong lower high, tapos gagawa ulit siya ng lower low. Okay, kaya hindi natin sure. So, hindi pa natin pwedeng pasukan ng buy ito para sa akin. Okay? Ayan, so tuloy lang natin ulit. Ayan, so ayan. Lumagpas na siya. So, pwede natin hintayin na mag-ganyan and mag-ganyan. Di ba? So, anyways, bigyan ko lang kayo ng overview kung ano itsura ng XAUSD. Pero hindi yun yung trade ko kahapon. Kahapon is April 10, April 11 ngayon. Ayan, April 10 na. Ayan, check natin yung sa 5-minute time frame kung ano nangyari. Alright? Okay. So, meron tayo ditong, teka, double check lang natin Ayan, meron tayo ditong area, key level, no? Meron tayong resistance area dyan. Bakit resistance yan? Kasi tingnan mo ilang beses siyang nag-bounce dyan. Lumagpas naman siya dito, bumaba pa rin siya dito ng sobra, bumaba pa rin siya dito ng sobra. Isipin malakas talaga tong resistance area to. Okay, point of interest siya ng mga sellers. Sinasabi nila na dito ako magsisell kasi okay ang price yan. Kaya naging resistance area siya. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, ang ganda ng ginagawa na higher lows yung mga matataas na lows, yan pataas na lows ng gold. Ibig sabihin, bumibelo na ulit siya and hindi pa niya nilalagpasan itong EMA na to. Ibig sabihin, bumibelo siya pataas. Okay? Kaya pwede tayo mag-anticipate ng galaw na aakyat talaga siya. Okay? So, hindi na natin kailangan makita ito. Okay, so medyo advanced yun. Pero, gusto ko lang malaman nyo kung paano kung ano yung naging thought process ko sa trade na to. Alright? So, next is, nakita din natin na, yan, so, syempre, meron ditong area. Okay, meron tayong area. So, paano naging support niya, coach? Kasi, again, nagbabounce din yung price dyan. So, ibig sabihin, may mga present na mga buyers dito sa area na ito, katulad ng, ayan, yung mga pinakita ko kanina. Alright. So, coach, sure ka ba na aangat yan? Syempre, hindi. Okay? So, ngayon, ang ginawa natin is gumawa tayo ng trend line dito. Alright? So, kapag nalagpasan niya yan, pwede tayong maghanap ng buying opportunities. Kasi kung di naman, dire-diretso lang siya dyan hanggat makahanap tayo ng isa pang buying opportunity. Okay? So, next natin. Okay, so yun ang nangyari. Ayan, so isin natin yung trend line. Adjust lang natin. Ayan, so okay naman yan. Sige, okay na muna yan. Ayan, so nakita natin na merong maliit na reversal pattern dito. And then head and shoulders. Okay, nakita nyo ba yun? So parang false breakout siya. Tapos bumalik. Ayan. Pero again, hindi mo na pwede yan kasi nga downtrend pa siya. Kung gusto pa natin ng isa pang confluence. Okay, bukod sa support area na ito. Kasi nga malakas tong resistance area na ito. So ngayon, ang gusto natin mangyari, which is nangyari na is magkaroon ng break. Okay, ng break of
trend line. Okay, nag-break na tong resistance na to, na trend line na yan. So ngayon, nahanap na tayo ng magandang pasok. So, nangyari. Ayan. So, anong ginawa niya? Gumawa siya ng maliit na support and resistance area dito. Lagay ko lang dito. Ayan. Tsaka, ayan. Okay? So, ibig sabihin, nagkakasundo na talaga yung price na hanggang dito lang muna tayo. Okay? Kasi pwede pa talaga bumabayan dito. Pero again, nagkasundo sila na pack. Okay, pack. So, ngayon, next na pagbalik na dyan, naghanap tayo ng confirmation candle, which is parang tweezer bottom ba yan? Teka, double check natin. Tweezer bottom. Ayan! So, ito yung tweezer bottom pala. Tweezer bottom pattern. Ayan. So, parang ano rin siya, no? Dalawang hammer na magkaiba kulay, no? So, ayan. So, meron tayong, pwede mo sabihing hammer, pwede mo sabihing tweezer bottom. Alright? So, ibig sabihin lang yan is, gusto pa nilang bumaba, pero wala. Hanggang dyan lang talaga kayo. Okay? So, pwede mo rin sabihin na false breakout yan. Okay? So, tinatawag nila dyan liquidity sweep. Ibig sabihin, kumukuha ng liquidity, okay, para, kumukuha pa ng liquidity para magkaroon pa siya ng strength na umangat. Alright? So, dyan tayo pumasok banda. Sige, next ko lang. So, dyan tayo pumasok banda. Ayan, dito tayo pumasok banda. Ang naging risk to reward natin, ayan, mga around there. Tapos, nasa 3. Okay? 1:3. Ayan. 3 lang yun. Teka lang, masyado ata. Ayan, adjust ko lang dito. Mga ganyan banda yan. Ayan. So, meron kasi rin ako nakikita na pwedeng mini na area dito. Alright? So, yun yung nangyari. So, etong nangyari, hindi naabot. Teka lang, double check ko lang sa Discord ang aking naging entry. Ayan. O, tama naman. Okay, so tama naman to. Dire-diretso, and then, boom. Ayan, naabot na ating 1:3 na risk to reward. So, very basic lang. Itong resistance area na to, malakas siya. So, most likely, dire-diretso talaga siya pababa. Yung nangyari, hindi nangyari yun. Nagkaroon dito ng reversal pattern, and then nagkaroon ng break of the trend line. So, ngayon, naghanap lang tayo ng kung ano mang confirmation na pwede, which is nangyari dito na may gumawa siya dito ng mini support and resistance. Tapos, pwede mong sabihing flag yan, pero kasi hindi siya mukhang itsurang flag. Pero yung concept niya is flag kasi ibig sabihin, doon sila kakasundo na price. O, dyan sila nagkasundo na price. Bumili tayo dito. Sabi nga, di ba, buy low. Dyan tayo bumili. And then, ayun, dumire-diretso yung price. Ang bad news naman dito is, tingnan natin yung bad news. Kaya natin replay. Ang bad news is, dire-diretso yung price. Kung di ako nag-TP is, abot siya hanggang 1:20. Ayan, ganyan. Around 1:20. Diba? Pero okay lang naman. Hindi talaga lahat ng pips or lahat ng profits para sa inyo. So, yun lang para sa trade breakdown natin ng XAUUSD. I hope kung beginner ka, naintindihan mo siya. Kung hindi naman, at gusto mo pang matuto ng mas malalim ng Forex trading, gusto mo siya talaga seryosohin, book a call ka lang dyan sa link below para makausap mo ang one of our student advisors, makapag-game plan kayo. And yun lang. Kita kayo sa next video.